Good morning po mga kababayan, ma'am sir. So it's May 20, 2024. Ayan, so andito naman tayo para mag-share sa inyo ng iba't ibang kaalaman. Okay po, sinishare ko po ito para lamang po doon sa mga hindi nakakaalam. Ano po, hindi tayo nag-share doon sa mga marurunong na. Ito lang po ay pag-share. Meron na po tayong nagawa dito doon sa ating YouTube channel. Mitsubishi, ito nga po ang sasakyan ay Mitsubishi Expander GLS po. Ito sa basic driving tutorial tip lang po ito para lamang po doon sa hindi nakakaalam. Okay po, ayan, so nakikita nyo, so start natin ito. Ayan, Mitsubishi Expander po ito. Ang pag-start po so ito po ay yan, na push start siya at may dalawang pedal doon, medyo madilim pa kasi kaya hindi po siya gaano nakikita. So dalawa po ang pedal na andyan. Yung isang pinaka nasa kanan ay isang accelerator o sa gas pedal. Yung bandang nasa gitna or bandang kaliwa, dahil dadalawa lang naman po ang andyan na pedal, ay yan po yung brake pedal. Okay po, bago po mag-start, bago pindutin yung start na yan, kailangan naka-press po. Yan, i-press po yung brake pedal muna. Tapos take note, ito po ay isang pindot lang, hindi siya i-pre-press na todo hanggang umi-start, kundi isang pindot lang. Ganun lang po. Ayan, kung nakita nyo, pinindot ko lang, umi-start na agad. So mali po yung nakakasanayan ng iba na pinipress po siya, nakapress siya ng dire-diretso. So mali po yun. So yan, basic driving tutorial tip yan, kung paano mag-start ng makina. Okay pa, so yan, maraming salamat po. Hanggang sa susunod po, at gagawin din po natin ng separate video yung mga susunod na mga tips po natin. So ito nga yung transmission, so ito yung handbrake nya. So siguraduhin na, na bago mag-park or pagka umihinto ang sasakyan is nakalagay yan lagi sa park position, which is P. Yan, nakalagay P at nakalagay, naka-handbrake, naka-engage po yan. So pagpa-engage po yan, kailangan nakahatak na ganyan. Okay po, ito lang ay sinishare. Hindi tayo eksperto, hindi tayo mekaniko, sinishare lang natin ito doon sa mga hindi nakakaalam po. Ayan po, so ayan, so naka-start na. So titingnan po natin sa dashboard kung anong meron dyan. So far healthy naman yung naka-display dyan, so okay naman. At ayan, ito andyan, hindi pa kasi makikita nagaano. So i-share din po sana natin kung saan yung mga adjustment ng mga side mirrors. Pero ayos lang yun, pinaka basic tutorial lang naman po ito. So hindi tayo eksperto, experienced driver lang na tayo, kaya yan lang po yung ating na-share. So alam naman ng karamihan na ito. Ito lang, share lang to para sa mga hindi nakakaalam. Ano po? At saka sa pag-shift po ng lever, ito po, ito yung gear shifting lever na sinasabi. Kung ito yung kambyada kung sinasabi, pero sabi nga daw ito ay gear shifting lever. Ito po, so hindi ito mahahatak. Halimbawa gusto mong maglagay sa reverse or drive, pag nakalagay po yan sa park position, hindi yan mahahatak hanggat hindi mo meron pong pindutan sa ilalim yan. Ayan, nakikita po, ito po, yan, yan, kailangan ma-press ito bago hatakin. Yan, press, hatak, nahatak nyo po. Pero pagka hindi yan pinress, kahit anong gawin, nakalock po yan. For safety feature po yan. Okay po, so make sure bago hatakin po yan, wala po talaga. Tingnan muna yung unahan, kaliwat, kanan at sa likuran, baka po may masasagasaan naman. Opo, halimbawa gustong mag-reverse nga, simple, nasa R lang yan. Neutral, kung gustong umabante, kung balik hindi tayo aabante, siyempre ilagay yan sa drive. Okay po, so pagka drive, automatic na yan, kusang mag-change na yan. Kapag kanilagay mo po sa number 2, so dyan lang po yan mag-i-stick sa number 2, at saka lower gear, yan yung pinaka mahina niyang gear. So dyan po yan, dyan lamang po yan na mag-i-stick. Okay, back tayo so sa park. So hindi tayo disengage ito kasi hindi naman po tayo abante itong ating handbrake.
Ayan, so nakailaw pa rin yan. Halimbawa, aalis na nga po tayo. Halimbawa, okay, saan kaya tayo? Halimbawa, abante po. Kapag kumabante siya, ilagay yan, nakano, tapos laka yung ilalagay yan or pindutin yan. Ayan, so hindi tayo alis, kaya mag neutral na lang tayo. Ilagay natin sa park position, neutral. Make sure ganito po lagi ang siste. So mag neutral muna, i-press ito, so naka-alarm yung ating cellphone. Okay, mag handbrake, ito yung handbrake. Pag handbrake yan, kung nakikita nyo hindi pa nakailaw, pag hinatak nyo po yun ng ganyan, ayan, mag-engage na yan. Kapag ka naka-engage na yan, saka po ito saka po ilagay sa P position. So ganun po, ang mauna lagi yung handbrake bago itong P position. Bakit po? Sapagkat yan po talaga yung handbrake nagpipigil dun sa gulong. Yan, handbrake nagpipigil po yan sa gulong. Ito po kasi hindi po talaga yan nagpipigil sa gulong, na kumbaga kinakalsuhan lang niya po yan. May kalso lang po yan, kaya hindi rin siya umaabante kasi nakakalso lang po yan. May kalso siya sa ilalim. Hindi ko po alam kung anong tawag doon, at hindi ko po ma-explain ng gaano, sapagkat we are not engineer, we are not an expert, we are not an mechanic, we are just an experienced driver po. Pero may kalso lang po yan, nakakalsuhan lang po niya doon sa yung papunta sa may transmission po. Okay po. Okay po, so ayan, maraming salamat po sa panonood. So dito lang, basic information tip lang, how to operate or how to drive expander po, GLS. Ito po ay 2023 model na po. Well, para dun, ito po nga po, ito yung transmission nya. Well, para dun sa may nagkomento at nagtanong dati sa ating ginawang video na una, na ang sinasabi daw po ay wala, ang expander daw dito sa Pilipinas ay walang CVT. Well, mali po yun. Okay po, maraming salamat sa comment, sir, pero gusto ko lang pong ipaalam, well, correct me if I'm wrong, pero ito po ay tinanong ko na rin sa aking dealer po or sa company na aking pinagkuhanan at sa mekaniko po. Kinonfirm sapagkat sabi ko nga noon doon na ang Mitsubishi Expander GLS 2023 model ay CVT na po siya. At totoo nga po, ito po ay CVT na po. So CVT po ang Expander Mitsubishi GLS po 2023 model po dito ngayon sa Pilipinas, sapagkat hindi naman po talaga, sabi po kasi na nagkomento ay wala po kasing sa Pilipinas ang Expander CVT. Well, hindi naman po talaga kasi galing to sa Pilipinas, galing po to sa ibang bansa. At 2022 marami po ang model po, tama, ang model po ng Expander. So ito ay 2023 model GLS po. So iba na siya. So, napapansin nyo po, ayan po yung handbrake nya. Yung kadalasang handbrake ng Expander is hindi ganyan. Yung mano-mano, yung dito sa gitna, yung ganun, yung hinahatak. Pero ito kasi ayan, parang yung mga na po, Montero, yung cross, ganito rin yung cross. Ayan. Saka ito yung auto hold. Ayan, auto hold, ginagamit ito sa traffic. Halimbawa naipit ka sa traffic, so i-press mo lang yan. Pero hindi ko usual ginagamit yan. Hindi po ako gumagamit ng auto hold. Basta sa akin, siya, kapag ka naipit ako sa traffic, neutral. Pag konti lang Pero kapag ka yung talagang malala na, mag-PPP position ako, nagpa-park din ako para panigurado na po na hindi talaga siya abante. Kasi yan, para safety po, kasi meron yung mga naipit ka sa traffic, halimbawa ay meron yung palusong o kaya paakyat, so abanti naman po talaga. Nakakapagod din naman kasi kung maglolong press ka ng preno.
So manigurado ka na lang mag-engage ka ng iyong handbrake at naka-P-position ka lagi. Take note, kapag ka nag-handbrake or nag-i-engage ka po ng handbrake, always, halimbawa pag hinto mo, so nakahinto, pag hinto ng sasakyan, halimbawa naka-drive ka, okay, hininto yung sasakyan, okay, pwede naman yan na magdirekta ka na mag-P, saka ka mag-engage ng handbrake, saka ka mag-P-position. Pwede rin naman na ito, sariling estilo ko po to. Halimbawa naka-drive ka, ang neutral ka muna. Take note, lagi pong tandaan, mauuna po ang paglalagay ng park, ng handbrake. Pag naka-engage na yan, saka isusunod itong P-position ng ating gear shifting lever. Sapagkat, sabi ko nga, ito yung handbrake natin ay siya talagang nagpipigil doon sa gulong. Ito po yung nag-i-engage kasi ito yung ating nagpipigil doon sa may brake shoe or brake pads. Yan po talaga yon. Ito kasi hindi po talaga. Pagka P-position sa transmission lang yan, so naglalak lang po yan. Hala, medyo mahaba na pala itong ating nagawa. So ayan, so basic information tip lang po yan. So maraming salamat po. Ang karugtong po ay sa susunod na mga araw na po. Okay po. So ayan, maraming salamat po sa panonood. Again, sinushare ko lang po ito. Doon lamang po sa mga hindi nakakaalam. Ano po? So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless po everyone. Paalam po muna pansamantala. So today nga is May 20, 2024. Ayan, so ito nga po, ang sasakyan na ito ay Mitsubishi GLS Expander 2023 model po. So yun nga, inuulit ko lang po natin, ng GLS 2023 model po ay CVT na po siya. Confirm po yan. Tinanong na po natin yan sa ating dealer at sa mismong mekaniko po. Para doon sa mga nag-comment, salamat po at nalinawan po ang inyong katanungan. Okay po, so maraming salamat po ulit. God bless po at paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa din ng mga panibagong tutorials or sa mga susunod na araw kung lolobin ng pagkakataon, sapagkat medyo nabitin po tayo dito at naka 12 minutes na po tayo. So sa susunod na lang po ulit yan. Mga ganyan, wire po yan sa aking mga charger. Ayan. So andyan po yung ating gamit. Ayan po. Okay. So ayan, kailangan na rin ulit nating maghanap buhay. Okay, maraming salamat po ulit. God bless po at paalam po muna pansamantala po.